Isabela, bumangon ka. Narinig ko ang alingaw-ngaw ng boses ni nanay. Ang kanyang tinig ay nagliliyab sa galit at pagkabigla. Hindi ko pa man lubos na naiintindihan ang buong sitwasyon. Naramdaman ko na ang bigat ng pagtataksil na lumulukob sa buong paligid. Ito ang gabi ng aking engagement party. Ang dapat sana'y pinakamasayang kabanata sa buhay ko. Ngunit sa halip na matamis na sumpaan, nasaksihan ko si Marco, ang aking fiance, na nakikipaghalikan sa isang babae. Hindi lang basta babae, kundi ang aking pinsan na si Annalyn. Sa gilid ng poolside bar, sa gitna mismo ng paraiso ni Nena, ang resort na pinaghirapan kong buuin. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kinabukasan na binuo ko para sa aming dalawa. Nakita ko ang isang sobreng nakasiksik sa bulsa ni Marco. May selyo ng bangko at logo ng sanglaan. Ang singsing na suot ko, na inakala kong simbolo ng pag-ibig niya, ay malinaw na pilak lamang. Hindi ginto ng tamaan ng spotlight. Ang gabing ito ay dapat na simula ng aming pagmamahalan. Ngunit ito ay naging simula ng isang bangungot. Hindi mo ba gustong malaman kung paano ako bumangon mula sa napakalaking kahihiyan at pagtataksil? Kung paano ko ipinaglaban hindi lang ang aking karangalan, kundi maging ang paraiso ni Nena. Ang dugong at pawis na ibinuhos ko para sa aking pamilya. Basahin ang kwento ng aking pagbangon at ang mga sikretong nabunyag sa isang gabi ng kasinungalingan, inggit, at matinding panlilinlang. Ako si Isabela Rodriguez, 24 taong gulang. Matapos ang halos isang dekada ng pagsusumikap sa ibang bansa, partikular na sa Singapore, kung saan nagtatrabaho ako bilang isang high-end interior designer. Nagpasya akong gamitin ang lahat ng naipon ko para buuin ang pangarap ng aking pamilya. Isang marangyang ngunit may kaluluwang resort sa El Nido, Palawan. Ang paraiso ni Nena ang pangalan nito, bilang pagpupugay sa aking butihing ina, si Aling Nena. At sa aking ama, si Mang Tonyo. Ang resort na ito ay hindi lang negosyo. Ito ang aking tahanan, ang tanggulan ng aking pamilya, at ang sagisag ng lahat ng aking sakripisyo. Maraming gabi akong halos walang tulog, nagtitipid, at napapaluha na lang sa sobrang pagod, ngunit nanatili akong matatag. Dahil alam kong ito ang tanging paraan para mabigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang. Sa kabila ng kahirapan noon, hindi sila kailanman sumuko sa akin. Ang paraiso ni Nena ay hindi kasing laki ng iba pang mga resort sa El Nido, ngunit mayroon kaming mga tapat na kliyente, at lumalaki ang aming negosyo. Ang lahat ng desisyon, mula sa pagpili ng mga kagamitan hanggang sa disenyo ng bawat cottage, ay ginawa ko ng may pag-iingat at pagmamahal. Gusto kong iparamdam sa aking mga magulang na sa pagtanda nila, wala na silang iintindihin pa, at magkakaroon sila ng kapayapaan at ginhawa sa sarili nilang paraiso. Legal na nakapangalan sa akin ang resort, ngunit sa puso ko, ito ay pag-aari ng aming pamilya. Hindi ko inakalang ang kabutihan ko ay magiging sandata laban sa akin. Ang lahat ay maayos sana kung hindi lang nalaman ng pamilya ni Marco, ang aking fiance, ang tungkol sa resort. Si Marco at ako ay nagkakilala sa Manila, kung saan siya ay isang aspiring entrepreneur na may matatamis na salita. Akala ko, siya ang lalaking makakasama ko sa pagtupad ng aking mga pangarap. Isang gabi, habang naghahapunan kami sa bahay ng kanyang ina, si Aling Pilar, sa Las Piñas, biglang nabanggit ni Marco ang tungkol sa paraiso ni Nena. Agad na nagtanong si Aling Pilar, "Resort? Para kanino?" Kalmado akong sumagot, "Para po sa pamilya namin, sa mga magulang ko." Hindi siya agad sumagot, ngunit ang tingin niya ay nagbigay sa akin ng matinding pagkabahala. May kung anong kalkulasyon akong nakita sa kanyang mga mata, na parang nagawa ko ang isang malaking pagkakamali. Pagkatapos ng ilang segundo, inilapag niya ang kanyang tinidor at kutsara at ngumiti ng may paghamak. "Bakit hindi ka bumili ng resort para sa amin?" "Siyempre, ang anak ko na ang magiging may-ari." Agad akong siniko ni Marco at ngumiti. "Nay, nagbibiro ka lang. Hindi namin kailangan ng ganyan." Ngunit alam kong hindi nagbibiro si Aling Pilar. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin, ang diin sa mga salitang aming pamilya, ay nagpapahiwatig
na may kung anong masamang balak siyang iniisip. Hindi ko na gustong gumawa pa ng eksena, kaya nanahimik ako. Akala ko, dahil pera ko naman iyon, natural lang nabilhan ko ng resort ang aking mga magulang. Ngunit nagkamali ako. Ang katahimikan ko ay binasa nila bilang kahinaan. Ilang araw pagkatapos ng hapunan, naging mas diretso na si Aling Pilar. Ang isang manugang na sarili lang ang iniisip. Magdadala lang ng problema, ang sabi niya. Habang nag-aayos kami ng mga detalye para sa aming kasal. Ito ay hindi na biro. Ito ay direktang atake. Tumingin ako sa kanya at nakita ko sa kanyang mga mata ang walang bahid ng kagalakan o kawalang bahala. Ngumiti lang ako ng bahagya at hindi sumagot. Sa mga panahong iyon, naisip kong mas mabuting manahimik para mapanatili ang kapayapaan na hindi sulit makipagtalo. Hindi ko inakala na ang maliit na alalahanin na iyon ang magiging simula ng isang malaking bagyo. At lalong hindi ko inakala na ang paraiso ni Nena na pinaghirapan kong itayo ay magiging larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Isang buwan bago ang aming kasal, kinailangan kong maglakbay patungong Manila para sa isang mahalagang pulong sa mga investor. Ang proyektong ito ang pinakamalaki sa kasaysayan ng aming negosyo. May mahigpit na deadline at kondisyon mula sa kliyente. Kailangan kong personal na magpunta at siguruhin ang lahat ng detalye. Nang matanggap ko ang balita, dapat ay natuwa ako. Ngunit sa halip ay nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Hindi pa tapos ang ilang huling detalye sa resort. Gusto kong personal na pumili ng mga bagong kagamitan at tapusin ang lahat. Isang gabi, kinausap ko ang aking mga magulang tungkol sa biyahe. Bago pa ako matapos magsalita, sinabi na ni Tatay Tonyo, "Kung mahalaga ang trabaho, pumunta ka. Kami na ang bahala rito." Idinagdag naman ni Nanay Nena, "Oo nga anak, huwag kang mag-alala sa resort. Hindi araw-araw nagkakaroon ng magandang oportunidad sa trabaho." Tumingin ako sa kanila ng may pagmamahal at lungkot. Palagi silang ganyan. Inuuna ako bago ang sarili nila. Sa kabila ng kanilang paghikayat, hindi ako agad umalis. Sa loob ng halos 2 linggo bago ang aking flight, sinigurado kong ayos ang lahat sa resort. Nagpakabit ako ng karagdagang seguridad at bumili ng lahat ng uri ng gamit. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Isang araw bago ang aking flight, sinimulan ng ilipat ng aking mga magulang ang kanilang mga gamit. Personal kong ibinigay sa kanila ang mga susi. Kinabukasan, sumakay ako sa eroplano patungong Manila, puno ng trabaho, at umaasang mabilis na matatapos ang 3 buwan para makabalik na sa aking mga magulang. Ngunit hindi ko alam na ang panganib ay manggagaling mismo sa pamilya ng aking fiance. At lalong hindi ko inakala na ang aking pahintulot na bisitahin ang resort ay magiging simula ng isang bangungot. Sa Manila, agad akong nilamon ng matinding trabaho. Ngunit sa bawat gabi, tinatawagan ko ang aking mga magulang. Sa loob ng halos 1 buwan, maayos ang lahat. Ngunit isang gabi, tumawag si Nanay Nena nang mas maaga sa karaniwan. Nang makita ko ang kanyang pangalan sa screen, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Sinagot ko ang tawag. Ang kanyang boses ay malumanay pa rin, ngunit may pag-aalinlangan. "Nay, ano po ang nangyari? May problema po ba sa resort?" Nag-alinlangan si Nanay bago sumagot. "Ah, anak. Si Aling Pilar at ang kanyang pamilya ay bumisita sa resort. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Bakit hindi niyo po ako tinawagan?" Sinabi ni Nanay na sandali lang sila. At dahil nga pamilya sila, hindi na niya nagawang tanggihan. Sinubukan kong kumalma. "Marami po ba sila?" "Iilan lang naman, anak. Si Aling Pilar, ang kanyang pamangkin na si Annalyn, at ang kanyang mga apo. Uminom lang sila ng kape at umalis din naman." Hindi na ako nagsalita pa. Para hindi siya gaanong mag-alala, pinakiusapan ko lang siya na tawagan ako sa susunod na may bibisita. Ngunit hindi natapos sa isang simpleng pagbisita ang lahat. Ilang araw pagkatapos, habang nag-video call kami, nakita ko sa mesa sa dining area ng resort ang ilang tasa ng kape na hindi pa nakukuha. Tinanong ko si Nanay at tumawa siya. "Ah,
Bisita lang ang pamilya ni Marco. Ngunit napansin ko ang bahagyang pagod sa kanyang boses. Mula sa isa, naging dalawa. At mula sa dalawa, ay naging mas madalas ang kanilang pagbisita. Isang araw, sinabi ni Nanay Nena na dumating si Aling Pilar ng hapon at umalis lang ng halos gabi na. Mula sa pagpuri sa resort, nagsimula na siyang magtanong tungkol sa gastos sa pagpapatakbo, seguridad, at kung may bakante pang cottage. Nagsimula akong maghinala. Isang gabi, pagkatapos sabihin ni Nanay Nena na umalis na ang pamilya ni Marco, tinanong ko siya ng mas detalyado. Ano po ang ginagawa nila doon ng matagal, Nanay? Sumagot si Nanay Nena nang may pagtatapat. Si Aling Pilar ay paikot-ikot sa bawat cottage, nagtatanong kung may bakante pa. Sabi niya, sayang daw ang resort kung 2 matanda lang ang nakatira. Nang marinig ko iyon, kumunot ang noo ko. Ngumiti ako ng mapait, mag-isa sa aking silid sa hotel. Ngunit ilang araw pagkatapos, si Tatay Tonyo naman ang tumawag sa akin. Ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa karaniwan. Nagsimula siya sa isang kakaibang tanong. Anak, abala ka ba? Agad kong nalaman na may problema. Sinabi ni Tatay Tonyo ng dahan-dahan. Ngayon, tinanong ni Aling Pilar kung puwede raw manatili ang pamilya niya rito ng ilang araw. Halos tumalon ako sa kinauupuan ko. Hindi po, ang resort na iyan ay binili ko para sa inyo. Sinabi ni Tatay Tonyo na ganoon din ang sinabi niya kay Aling Pilar. Ngunit sinagot lang siya ni Aling Pilar na nagtatanong lang naman daw siya. Hindi ako mapakali. Hindi magtatanong ang isang tao ng ganoon kung hindi niya balak gawin. Mariin kong sinabi kay Tatay Tonyo. Tatay, linawin po ninyo. Walang sino man ang pwedeng manatili riyan. Kahit ilang araw lang. Sinubukan akong pakalmahin ni Tatay. Huwag kang mag-alala. Anak, sigurado, nagtatanong lang siya. Ngunit pagkatapos ng tawag, hindi na ako makapag-concentrate sa aking trabaho. Nagsimulang lumaki ang isang hindi kaaya-ayang pakiramdam sa aking loob. Nagsimulang maging kakaiba ang mga tawag ko sa aking mga magulang. Si Nanay Nena, na dating madaldal, ay naging tahimik. Tuwing tinatanong ko kung may tao sa resort, palagi niyang sinasabi na, dumaan lang ang pamilya. Si Tatay Tonyo naman ay nanatiling kalmado, ngunit alam kong may problema. Isang gabi, bandang 11:00 sa Manila, tumunog ang telepono ko. Si Nanay Nena. Mabilis kong sinagot. Bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga. Isabela, anak, bumalik na kami ni Tatay sa lumang bahay. Nabigla ako. Paano? At ang resort? Anong sinasabi niyo, Nanay? Nag-alinlangan si Nanay. Ang pamilya ni Marco. Sabi nila sandali lang sila. Pero parami ng parami ang dumarating. Sabi nila, sayang daw ang resort kung 2 matanda lang ang nakatira. At mas masarap daw tirhan ang resort. Nalaman ko ang buong kwento. Pagkatapos ng insinuasyon, dumating si Aling Pilar, kasama ang kanyang anak na si Marco, ang kanyang bunsong anak na si Sergio, at ang kanilang pamilya, kasama na ang pinsan kong si Annalyn. Nagsimula sila sa mga ngiti at dahilan, sinasabing sandali lang sila dahil may problema sa kanilang bahay. Akala ni Nanay, dahil magkamag-anak, mahirap tanggihan, hindi masaya si Tatay Tonyo, ngunit nagpigil siya para hindi gumawa ng eksena habang ako ay malayo. Ngunit ang ilang araw ay naging simula ng isang walang hiyang pananakop. Hindi sila umalis. Sa halip, parami ng parami ang kanilang mga gamit. Si Marco ay ginawa ng sarili niyang silid, ang isa sa mga magandang cottage, at si Aling Pilar naman ay nagsimulang mag-imbak ng kanyang mga gamit sa mga cabinet nang hindi nagpapaalam. Nang paalalahanan sila ni Tatay Tonyo na ang resort ay para sa kanilang pagtanda at hindi angkop para sa maraming tao. Nagbago agad ang tono ni Aling Pilar. Ang resort na binili ng manugang ay para rin sa pamilya ng kanyang asawa. Nagalit si Tatay. Sinabing kabaliwan iyon, na pera ko ang ipinambili sa resort, at walang sino man ang may karapatang manatili doon nang walang paalam. Ngunit mayabang niyang sinabi, "Matanda na kayo. Wala na kayong pakialam kung saan kayo titira." Nanginginig ang mga kamay ko.
Bakit hindi niyo sila pinabayaan? Bakit hindi niyo ako tinawagan agad? Humihikbi si Nanay Nena. Sinabing nagtalo si Tatay Tonyo, ngunit dumami sila at naging mas bastos ang kanilang mga salita. Bukod pa rito, abala ako sa Manila at ayaw nilang mag-alala ako. Mas pinili nilang bumalik sa lumang bahay at hintayin ang aking pagbabalik. Nang matapos ang 3 buwan ko sa Manila, agad akong umuwi. Hindi ko sinabi sa pamilya ni Marco ang tungkol sa aking maagang pagbalik. Sa isip ko, gusto kong makita kung ano na ang nangyari sa resort. Sa buong biyahe, halos hindi ako natulog. Nang lumapag ang eroplano, nakita ko ang mensahe ni Nanay Nena. Anak, dumiretso ka na lang muna sa lumang bahay. Ngunit hindi ako pumunta doon. Sumakay ako sa taxi at binigyan ng driver ng direksyon patungo sa resort. Habang papalapit kami, nakita ko ang poolside area at ang mga balkonahe ng mga cottage at nanlumo ako. Nakasabit doon ang maraming damit. Hindi sa aking mga magulang, kundi sa iba't ibang tao. Ito ay gulo, tulad ng isang punong-puno ng bahay tuluyan. Sa sandaling iyon, nawala ang huling pag-asa ko. Nang makarating ako sa resort, naririnig ko ang tawanan at hiyawan mula sa main dining pavilion. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Mula sa loob, lumalabas ang amoy ng iba't ibang pagkain, halo-halo sa ingay ng karaoke at mga boses ng nagtatawanan. Ang resort na pinili ko ang bawat kurtina at kasangkapan para sa kapahingahan ng aking mga magulang, ngayon ay parang isang magulong bahay tuluyan. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Nakita ko ang buong pamilya ni Marco na kumakain at umiinom sa gitna ng sala. Ang mesa ay puno ng mga tira-tirang pagkain, mga balat ng prutas, at mga lata ng soft drinks. Ang upuan ay nakakalat. Ang larawan ng aking pamilya ay nawawala, at sa halip ay mayroong tumpok ng plastic bags at karton. Si Aling Pilar, nakasuot ng pajama na may bulaklak, nakapatong ang mga paa sa upuan, at patuloy na sumisigaw. Ang sarap talagang tumira sa malaking resort na ito. Si Marco, na nakahiga sa sopa, hawak ang cellphone sa isang kamay, at kumakain sa kabilang kamay, ay tumawa. Walang sino man ang nakapansin sa akin na nakatayo sa pinto. Huminga ako ng malalim. Iniwan ko ang aking maleta sa gilid at pumasok sa sala ng may matatag na hakbang. Nang bumagsak ang aking anino sa mesa, nagulat sila at tumingala. Huminto ang tawanan. Si Marco ay tumayo. Si Aling Pilar ay nakatayo pa rin, gulat na gulat. Sa boses na hindi malakas o nanginginig, ngunit napakalamig, sinabi ko, may 30 minuto kayo para kunin ang lahat ng gamit ninyo at umalis sa resort ko. Nagkaroon ng katahimikan sa buong silid. Nagsimulang mamutla ang mga mukha nila. Ang pinakanagulat ako ay ang reaksyon ni Aling Pilar. Hindi siya nagpanik o nakaramdam ng pagkakasala. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang mga gamit. Sumandal sa upuan at ngumiti isang ngiti na nagpakita na hindi niya kailanman inakala na mali ang ginagawa niya. Resort mo? Buwan ka nang wala. Kung sino ang nakatira sa isang lugar, siya ang may-ari. Hindi nagtagal ang mga magulang mo rito. Kaya huwag kang magmaganda. Ang sabi niya. Bago pa ako makasagot, nagsalita si Marco. Sobrang OA mo, Isabela. Bakante ang resort, kaya pinuntahan ng pamilya para alagaan. Tapos magrereklamo ka pa. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung paano niya nasabi ang ganoon nang hindi namumula ang mukha. Ito ang resort na pinaghirapan kong bilhin para sa kapahingahan ng aking mga magulang at sa kanyang bibig. Ang paglusob sa aming resort ay naging pag-aalaga. Pinuntahan ko ang sapatos ni Aling Pilar at inihagis sa labas ng dining pavilion. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Ang pinakamasakit sa lahat ay nang bumukas ang pinto ng isang cottage at lumabas si Marco. Nakasuot siya ng damit bahay. Magulo ang buhok, hawak ang cellphone. Tila bagong gising. Nang makita ko siya, kinilabutan ako. Kung mayroon man akong pag-asa na hindi niya alam ang lahat, nawala iyon sa sandaling iyon. Hindi siya nagulat nang makita ako. Hindi siya nagpakita ng takot o pagkaasiwa. Hindi niya rin tinanong kung bakit ako maagang umuwi. Ibig sabihin,
Alam niya ang lahat. At matagal na niyang alam. At siya pa nga ang nanatili doon kasama nila. Lumapit sa akin si Marco, sinubukang hawakan ang braso ko, at bumulong, "Huwag kang gagawa ng eksena sa harap ng lahat." Sandali lang si nanay. Nang marinig ko iyon, itinulak ko siya ng malakas. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nagtanong, "Ilang araw lang? Kaya dinala ninyo ang altar ng inyong mga ninuno, mga kumot, at maleta hanggang sa mapuno ang 3 cottage?" Nagulat si Marco. At nang sasagot na siya, tinapik niya ang mesa, gamit ang kanyang mga kubyertos, at tumayo. "Ang anak ko ang asawa mo. Ang iyo ay kanya. Ang resort na ito ay pag-aari rin ng pamilya ng asawa mo." Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang lahat. Hindi sila nag-iisip na sila ay pinaboran. Wala silang kaunting paggalang. Sa kanilang isip, ang resort na ito ay naging pag-aari na ng pamilya ni Marco dahil ang bumili ay ang manugang. Hindi sila pansamantala lang nanatili. Sila ay walang hiyang nanakop. May plano. At walang kahihiyan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng salita. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ng security ng resort at ang management. Ako ang may-ari ng resort na ito. May mga tao ngayon na iligal na naninirahan sa aking ari-arian. Nang matapos ko ang pangungusap, tumalon si Sergio at sinubukang agawin ang aking cellphone, ngunit mabilis akong umiwas. Nanlalamig ang tingin ko sa kanya. "Subukan mo ulit hawakan ako at idedemanda kita sa trespass at assault." Humigpit ang kanyang panga. Ngunit hindi siya nangahas na lumapit. Nang malaman ni Aling Pilar na paparating na ang seguridad, nagbago siya ng taktika. Tumakbo siya sa pasukan ng resort. Itinuro ako. At nagsimulang sumigaw ng sapat na malakas para marinig sa buong beach. "Tingnan ninyo! Ang walang puso! Bumili ng resort at hindi pinapapasok ang pamilya ng kanyang asawa." Ang kanyang mga sigaw ay napakalakas kaya sa loob ng ilang segundo, narinig ko ang bulungan ng mga kapitbahay sa resort, ang mga yapak na humihinto para makinig. Ginawa niya iyon ng sinasadya. Gusto niyang isali ang mga kapitbahay. Gawin akong masama sa sarili kong resort, gamitin ang mga salitang walang puso at manugang para baluktutin ang katotohanan. Nanatili akong kalmado, hawak ang aking cellphone, pinapanood siyang umarte hanggang sa mamula ang kanyang mukha, ngunit ang puso ko ay nanlalamig. Alam ko na kapag ang isang tao ay kayang magnakaw at kayang gumawa ng eksena, ang laban na ito ay hindi matatapos ng payapa. Mas mababa sa 3 minuto pagkatapos ng aking tawag, dumating na ang security guard ng resort at ang isang empleyado ng management. Sa bakuran, mayroon ng ilang mga taong nanonood. Ang ilan ay sumisilip lamang. Ang iba ay nagpapanggap na nakikipag-usap sa telepono, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa loob ng resort. Akala ko, sa puntong ito, malilinawan ng lahat. Nakapangalan sa akin ang resort. Ang aking mga magulang ay napilitang umalis. At ang buong pamilya ni Marco ay naninirahan doon na parang isang pananakop. Sapat na ang pagpapakita ng mga papeles para linawin ang lahat. Ngunit minamaliit ko ang kapalaluan ni Aling Pilar. Nang makita niya ang security at management, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon na kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala. Ang kayabangan na kanyang ipinakita ay nawala ng lubusan. Bumagsak siya sa upuan, inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib at ang isa pa sa kanyang noo, at umiyak ng malakas, na parang siya ang biktima. Ang kanyang nanginginig na boses, puno ng peking paghihirap, ay umalingaw-ngaw. Diyos ko, sa edad kong ito, pinapalayas niya ako sa resort. Anong klaseng tao siya para maging napakasama? Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. Ang ilang tingin ay bumaling sa akin, hindi na lamang sa pagtataka, kundi sa mabilis at madaling paghusga ng isang taong nakarinig lamang ng isang panig ng kwento. Itinaas ni Aling Pilar ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula, at ipinagpatuloy ang kanyang kwento na parang pinraktis niya ito. Ako ang kanyang biyenan. Ibinigay niya sa amin ang mga susi, at sinabi sa amin na manirahan dito para hindi kami masikip sa aming bahay. At ngayon, bumalik siya mula sa kung saan. Nagbago ng isip. At pinapalayas kami.
mga matatanda at bata. Nang marinig ko siyang sabihing ibinigay niya sa amin ang mga susi, kinilabutan ako. Alam kong ang duplicate na susi ng resort ay iniwan ko lamang sa aking mga magulang. Hindi ko kailanman ibinigay iyon kay Aling Pilar o kay Marco. At lalong hindi ko sila inanyayahang manirahan doon. Ang pangungusap na iyon ay hindi lamang kasinungalingan, ito ay patunay na may kumuha ng susi ng patago o may tumulong sa kanila mula sa loob. Mabilis akong bumaling kay Marco. Sa sandaling iyon, ibinaba niya ang kanyang tingin. Iniiwasan ang aking mga mata. Nagpanggap si Sergio na abala sa pagkuha ng mga plato mula sa mesa, habang si Aling Pilar ay patuloy na nagpupunas ng kanyang mga luha. Ginagampanan ang papel ng isang matandang ina na inabandona ng isang walang awang manugang. Ang eksena ay nagdulot sa akin ng matinding pagkasuklam at sakit. Ang mga pinalayas sa kanilang tahanan ay ang aking mga magulang. At ngayon ay gumagawa sila ng teatro para baliktarin ang sitwasyon. Tinitigan ko si Marco ng diretso. Ipaliwanag mo, saan nanggaling ang mga susi? Ang aking boses ay mahina, ngunit alam ng lahat na sinisindak ko siya. Humigpit ang labi ni Marco. Pinagsama ang kanyang mga kamay sa harap niya, na parang naghahanap ng paraan para maging mas hindi siya mukhang nagkasala. At pagkatapos ay bumulalas siya ng isang pangungusap na nagpatawa sa akin dahil sa kanyang pagiging duwag. Naisip ko lang, dahil pamilya tayo, ayos lang nabuksan ko ang pinto para sa nanay ko para makapanatili sila ng ilang araw. Hindi ko alam na seryosohin mo ang ganoon. Natigilan ako ng ilang segundo. Kaya hindi lang niya alam, kundi siya pa ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Hindi sa pamamagitan ng pamimilit, hindi sa aksidente, kundi kusa, Yima. Naging mas malalim ang lamig sa aking loob, nang biglang mapadako ang tingin ko sa isang maliit na drawer sa reception area na bahagyang nakabukas. Sa drawer na iyon, iniimbak ko ang ilang walang halagang papeles at mga duplicate na photocopy. Walang sino man ang dapat humawak dito. Hindi ko alam kung paano. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, lumapit ako at binuksan ito. Sa loob ay may tumpok ng mga photocopy na perpektong nakastaple. Kinuha ko ito at sa isang tingin, naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking ulo. Ito ay mga photocopy ng deed of sale ng resort, isang kopya ng aking ID, at maging isang nakaprint na pahina na may napakalinaw na teksto tulad ng isang kasunduan sa pagpapagamit ng ari-arian sa mga kamag-anak. Ang dokumento ay hindi pirmado, ngunit sa huli ay may isang blankong espasyo na perpektong inayos. Handa para saan? Kung kinakailangan, maaari nilang imbento ang kwento na ako ay kusang pumayag na manirahan sila doon. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga papeles sa aking kamay, bumaling kay Marco, at inilagay iyon sa harap ng kanyang mukha. Sino ang nag-photocopy ng mga dokumento ng resort? Sino ang nag-imbestiga sa aking personal na papeles? Naging kapansin-pansin ang kaba ni Marco. Nanginginig ang kanyang mga labi. Patuloy siyang kumukurap. At sa huli, ay nakapabulong lamang. Tiningnan ko lang sila. Sapat na iyon. Hindi ko na kailangan ng karagdagang paliwanag. Naunawaan ko ang lahat. Walang sino man ang tumitingin sa mga personal na dokumento ng kanyang asawa at nagpo-photocopy nito. Walang sino man ang naghahanda nang hindi sinasadya ng isang kasunduan sa pagpapagamit ng ari-arian nang walang pirma. Ito ay isang sabwatan na pinlano ng hakbang-hakbang. Ang empleyado ng management na malapit ay humingi ng aking dokumentasyon. Matapos ang mabilis na pag-verify, sinabi niya ng malakas, sa harap ng lahat, ang resort ay nakapangalan kay Ginang Isabela Rodriguez. Sa sistema, walang tala ng paninirahan para kay Ginang Pilar, Ginoong Marco o sa iba pang naroroon. Ayon sa batas at administratibo, wala silang karapatang manatili doon. Akala ko, ang kumpirmasyong iyon ang magpapaurong sa kanila, ngunit hindi. Agad na nagbago ng estratehiya si Aling Pilar. Itinuro niya si Monica, asawa ni Sergio, na nasa isang sulok na may hawak na sanggol, at sumigaw, "Itataboy mo rin ba ang isang ina na may maliit na bata? Wala ka bang puso?" Ang paraan ng kanyang paggamit sa isang babae na may sanggol
bilang kalasag ay nagpakulo sa aking sikmura. Ginagamit nila ang mga bata, matatanda, luha, moralidad, lahat ng magagamit para manipulahin ang mga tao, para isulong ang kanilang plano. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Tiningnan ko sila isa-isa at sinabi, ng malinaw at matatag na boses sa harap ng seguridad, ng management, at ng lahat ng mga kapitbahay na nakikinig. Ang pananatili ng pabor ay nangangahulugang humihingi ng permiso. Ang pagpapalayas sa aking mga magulang mula sa kanilang resort ng patago para sakupin ito ay hindi pananatili ng pabor. Ito ay pagnanakaw. Nang matapos ako, nagkaroon ng matinding katahimikan sa paligid, at sa sandaling iyon ng matinding tensyon, sumugod sa akin si Aling Pilar, nang napakabilis na walang sinuman ang nakakilos. Umalingaw-ngaw ang isang sampal sa aking mukha. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa aking pisngi. Humigpit ang aking panga. Ang aking mga mata ay namula sa galit, at bumulong siya. Ikaw ang aking manugang, at nang ahas kang bastusin ako? Nagulat ang lahat. May sumigaw. Ang iba ay nakanganga. Ako naman, pagkatapos ng sampal, ay yumuko ng ilang segundo. Nagliliyab ang aking pisngi. Ngunit ang aking puso ay biglang nanlamig. Napakalamig na alam kong ang lahat ng pasensya na mayroon ako mula nang pumasok ako sa pamilyang iyon hanggang sa sandaling iyon ay tuluyan nang nawala. Nang umalingaw-ngaw ang sampal ni Aling Pilar, tila nagyelo ang lahat. Nagliliyab ang aking pisngi, at may umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ngunit hindi ako umiyak o sumugod sa kanya. Na marahil ang inaasahan niya, simpleng inilagay ko ang aking kamay sa aking pisngi. Huminga ako ng malalim, at dahan-dahang kinuha ang aking telepono. Marahil ang kalmado kong reaksyon ang nagpakaba sa kanya. Nakatayo siya sa harap ko. Umaalon ang dibdib sa galit. At nakanganga pa rin ang mga mata. Marahil ay iniisip na magkakaroon ako ng histerikal na atake at magsasalita ng kung ano-ano para maipagpatuloy niya ang kanyang papel bilang biktima. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Binuksan ko ang audio recording na lihim na ipinadala sa akin ni Nanay Nena bago ako umuwi. Noong panahong iyon, mula sa Manila, ay tiningnan ko lang iyon ng mabilis. Abala sa trabaho, iniisip na maaayos ko ang lahat pagbalik ko. Hindi ko inakala na ang recording na iyon ang magiging sandata na maglalantad sa kanilang lahat doon mismo. Ang silid, na hanggang noon ay isang kaguluhan ng mga sigaw, ay naging tahimik na parang libingan. Pagkatapos ng ilang segundo, ang boses ni Aling Pilar, malinaw at matalas, ay lumabas sa aking telepono. Matapang, malupit, nanlalamig. Mas makabubuti na ang mga matatanda ay manirahan sa lumang bahay. Ang resort na ito ay para sa aking anak, na mas karapat-dapat. Sapat na ang pangungusap na iyon para magbago ang mga mukha ng mga nakarinig. Ang ilan, na nakakrus ang mga braso, ay agad na ibinaba ang mga ito. Ang iba ay bumulong ng Diyos ko. Ngunit hindi ako huminto. Nagpatuloy ang recording. At pagkatapos ng boses ni Aling Pilar, narinig ang mapanuksong tawa ni Marco. Ang kanyang matalas at walang hiyang boses ay sumingit sa hangin. Sinabi na sa akin ni Isabela na matagal na mawawala. Maninirahan na kami rito at titingnan natin. Sa paglipas ng panahon, ito ay magiging atin. Pagkatapos noon, narinig ang ilang bahagyang tawanan ng iba pang miyembro ng pamilya. Hinayaan kong magpatuloy ang recording ng ilang segundo at pinatay ko iyon. Natahimik ang resort. Walang sino man ang nakapagsalita. Ang mga tingin ng mga kapitbahay ay hindi na pagtataka, kundi pagkamangha, paghamak, at maging pagkaligalig para sa akin. Si Marco ang unang kumilos. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi. At bigla siyang sumugod sa akin para agawin ang aking telepono, ngunit sa pagkakataong ito ay handa ako. Atras ako ng isang hakbang, at umiwas nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nagtanong ako ng dahan-dahan, sa boses na sapat na malakas para marinig ng lahat. Sabi mo, ilang araw lang sila mananatili. Kung gayon, sino ang nagsabi ng
Sa paglipas ng panahon, ito ay magiging atin. Ang tanong ay parang sampal sa gitna ng maraming tao. Natigilan si Marco. Nakabitin pa rin ang kanyang kamay sa hangin. At dahan-dahan niya itong inalis. Binuksan niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Si Aling Pilar naman, ang unang nakabawi ng kanyang boses. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkalito, sinubukan niyang ayusin ito, gamit ang kanyang karaniwang kawalang hiyaan. At sa pamilya, nagsasabi ng kung ano-ano ang mga tao kapag galit, para namang nakatuklas ka ng krimen dahil sa ilang salita. Ngunit ang pagtatangka niyang iyon na magpaliwanag ay lalo lang nagpalala sa kanyang sitwasyon. Kung totoo ngang walang halaga ang mga salitang iyon, hindi sana sila kabado. Hindi sana nila sinubukang agawin ang aking telepono. Hindi sana sila namutla ng ganoon. Hindi ko na gustong makipagtalo pa sa kanya. Sa mga taong ganoon, ang makipagtalo ay parang nagpapaputik ng bibig. Kinuha ko ang isang video mula sa aking cellphone. Ito ay recording mula sa CCTV ng resort na ipinadala sa akin ng isang mabait na kapitbahay bago ako umuwi. Noong panahong iyon, tiningnan ko lang iyon at inimbak, naghihintay ng tamang oras, at dumating na ang oras na iyon. Ipinakita ko ang screen sa security staff, sa management, at sa mga pinakamalapit na kapitbahay. Sa video, malinaw na makikita ang araw na umalis ang aking mga magulang. Si Sergio at Marco ay naglalagay ng mga maleta at bag sa resort. Malinaw na makikita ang kanilang mga mukha, at sapat na malinaw ang audio para maintindihan ng lahat. Si Sergio, habang nagbubuhat ng kahon, ay tumatawa. Handa na. Mula ngayon, tapos na ang pagsisikip. At si Marco, sa halip na tutulan o pigilan siya, ay malawak na binuksan ang pinto para patuloy siyang maglagay ng mga gamit. Sa pagkakataong ito, maging ang empleyado ng management ay hindi nakapagpapanatili ng neutralidad. Tiningnan ako ng security chief. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanila at sa boses na matatag at malamig ay sinabi, "Kung hindi nagbigay ng pahintulot ang may-ari, ito ay may indikasyon ng iligal na pananakop. Inirerekomenda ko na makipagtulungan kayo upang maiwasan na tumawag kami ng pulisya." Ang pangungusap na iyon ang nagpabago sa takbo ng sitwasyon ng lubusan. Ang sinubukan nilang gawin na isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya ay nahayag bilang isang sinadyang gawain, pinlano, at may malinaw na mga kasabwat. At sa sandaling iyon, ang pinakamasakit na katotohanan ay naging malinaw. Ang pangunahing kasabwat ni Aling Pilar ay hindi isang estranghero, hindi si Sergio, o ang iba pang mga kamag-anak, hindi siya pinilit, o hindi rin siya walang magawa sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang asawa, gaya ng sinubukan niyang ipakita. Siya ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Siya ang nagpahintulot sa kanila na manirahan. At siya ang naglihim nito sa akin, sa loob ng 3 buwan na parang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Bumaling ako kay Marco. Hindi kailanman naging kakaiba ang kanyang mukha sa akin. Nagtanong ako ng napakabagal, na para bang gusto kong marinig ang kapaitan ng aking mga salita. Kailan mo ako pinagtaksilan? Mula ba nang pinalayas ng nanay mo ang aking mga magulang mula rito? O mula nang naisip mong ang aking resort ay magiging iyo rin? Humigpit ang panga ni Marco. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito, tungo sa galit, at sa huli ay inilantad ang tunay na katangian na matagal niyang itinago. Sa boses na mahina, ngunit puno ng sama ng loob, sinabi niya, ang mag-asawa ay dapat magbahagi. Mayaman ka, Isabela. Ngunit palagi mong sinusukat ang ibinibigay mo sa pamilya ng asawa mo. Sa pangungusap na iyon, hindi ko na kailangan ng karagdagang paliwanag. Bumagsak ang lahat ng maskara. Wala nang bakas ng mabait na fiyank, ng anak na pinipilit ng kanyang ina, ng pamilyang pansamantalang nananatili. Sa harap ko, mayroon lamang isang grupo ng mga tao na sinubukang gawing bagay na maaari nilang angkinin ang aking kabutihan at ang aking pera. Ngumiti ako. Isang ngiti na napakalamig na ikinagulat ko. Tiningnan ko si Aling Pilar, si Marco, at si Sergio. At sinabi ng buong linaw, kung ngayon ay nagpasya kayong alisin ang inyong maskara sa harap ko,
Huwag kayong magreklamo na tatapusin ko ang lahat. Pagkatapos nito, diniyal ko ang numero ng aking abogado. Nang marinig ko ang kanyang boses sa kabilang linya, alam kong ang laban na ito ay hindi na isang simpleng pagtatalo sa pamilya, ito ay isang paglilitis kung saan bawat isa ay magbabayad sa sinubukan nilang nakawin sa akin. Nang marinig ko ang boses ng aking abogado, nakita ko ang pagbabago sa tingin ni Aling Pilar. Kung dati ay sinubukan niyang gampanan ang papel ng isang naagrabyadong biyenan, ngayon, nang maunawaan niyang wala ng silbi ang luha, gumamit siya ng isang mas maruming panlilinlang. Sa isang iglap, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, natumba, at bumagsak sa sahig. Humihikbi na parang malapit ng himatayin. Ang pagbagsak ay napakabilis, napapanahon, na sa isang tingin pa lang ay alam kong umaarte siya. Ngunit hindi lahat ng naroroon ay kayang makita iyon. Si Monica, ang asawa ni Sergio, ay nagsimulang sumigaw sa boses na napakataas na tumusok sa aking tainga. Inatake si Aling Pilar. Dahil kay Isabela. Saksihan ninyo. Habang sumisigaw, lumuhod siya sa tabi ni Aling Pilar, nagpapanggap na tumutulong. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa labas, na parang naghahanap pa ng ibang manonood. Si Sergio naman, kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Ang nakasusuklam ay hindi niya ni-record ang buong eksena, kundi nakatuon lang sa aking mukha ng napakabagal, na parang gusto niyang gumawa ng ebidensya na ako ang may kasalanan sa pagkahimatay ng kanyang ina. Ang buong pamilya ay isang grupo ng mga pangalawang rate na artista, ngunit eksperto sa maruming paglalaro. Sa isang tingin, naunawaan ko ang kanilang plano. Kung ako, sa pagkawala ng pagpipigil sa sarili, ay lumapit para itayo si Aling Pilar o ilayo ang kamay ni Sergio, gagamitin nila ang bawat kilos, bawat frame, para gawin ang eksena ng manugang na binubugbog ang kanyang maisakit na biyenan. Ito ay isang napakaruming bitag, ngunit predictable. Gusto nilang gamitin ang moralidad bilang lubid at ang awa ng mga tao bilang sandata para gawin akong kontrabida. Kahit ako ang biktima ng pagnanakaw. Kaya sa halip na lumapit, umatras ako. Tumayo ako sa tabi ng empleyado ng management para makita ng lahat na hindi ko siya hinahawakan at sinabi ko ng malakas at malinaw, hindi ko siya hinawakan. Ang mga CCTV ng resort ay makakapagpatunay. Nang matapos ko ang pangungusap, nakita ko ang pagkunot ng mukha ni Sergio. Maaari silang umarte. Maaari silang mag-record ng mga manipulahin na video. Ngunit hindi nila mababago ang mga CCTV ng resort. At si Marco, habang humihikbi ang kanyang ina sa sahig, ay walang ginawa para pigilan ang panlilinlang na iyon. Ang pinakamasakit ay sa halip na sabihin sa kanyang ina na huminto, tiningnan niya ako ng may pagtataka, na parang ako ang may kasalanan. Sa boses na mahina, ngunit may kawalang hiyaan na nagpatuwa sa akin, sinabi niya, kailangan mo ba talagang maging ganoon kalupit? Resort lang naman iyan. Parang buhay mo ang nakataya. Bumaling ako sa kanya nang may matinding sakit na halos hindi ko na naramdaman ang galit. Ngumiti ako. Isang mapait at malamig na ngiti. Oo. Para sa iyo. Resort lang iyan. Ngunit para sa aking mga magulang, iyan ang kanilang dignidad. Ang parehong dignidad na inyong niyurakan. Humigpit ang labi ni Marco. Hindi makapagsalita, marahil sa kanyang isip, ang resort na iyon ay mayroon lamang halaga sa pera, ngunit para sa akin, ito ay regalo ng pasasalamat. Ang lugar kung saan ko gustong bigyan ng marangal na pagtanda ang aking mga magulang, at ang sarili kong fiance ang nagbukas sa iba, para lapastanganin ito. Ayaw kong masaksihan ng aking mga magulang ang eksenang ito. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na ito maitatago pa sa kanila. Tinawagan ko sila para pumunta. Sinabi ko sa kanila, nang maikli na puntahan agad ang resort. Pagkatapos ng halos 20 minuto, lumitaw sila sa entrance ng resort. Sa pagkakita ko pa lang sa kanila na naglalakad sa pagitan ng mga nagbulungan, nakaramdam ako ng sakit sa puso. Nang pumasok si Nanay Nena, natigilan siya. Sa harap ng kanyang mga mata, isang tumpok ng mga kakaibang sapatos ang nakaharang sa pasukan. Ang dining table na binili ko para sa pamilya ay puno ng basura at maruruming plato, isang tumpok ng kakaibang damit sa isang sulok,
Binuksan ko ang drawer at kinuha ang lumang larawan ng kasal ng aking mga magulang na itinapon doon. Nang makita ang larawan na nakasama sa isang tumpok ng mga basura, nawalan ng imik si nanay. Namumula ang mga mata. Si Tatay Tonyo naman, na ang mga kamay ay palaging matatag, ay nanginginig sa galit. Sa tingin ko, hindi ko kailanman malilimutan ang sandaling iyon. Si Tatay, isang lalaking palaging mabait, matiyaga, at kakaunti ang salita. Sa unang pagkakataon ay direktang itinuro si Aling Pilar. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit nanginginig sa galit. Kung humingi ka ng pabor, igagalang ka namin. Ngunit pinalayas mo ang aking asawa at ako mula sa resort na ito para sakupin. Hindi ka ba nahihiya? Natahimik ang silid, ngunit si Aling Pilar, sa halip na mahiya, ay itinaas ang kanyang ulo at sumagot ng may paghamon. Anong nakakahiya? Kasal ang anak mo. Ang pera na kinikita niya ay dapat para sa pamilya ng kanyang asawa. Ang pangungusap na iyon ay parang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Ang tensyonadong kapaligiran ay sumabog. Ang mga kapitbahay na hanggang noon ay nagbulungan lamang, ay nagsimulang magsalita ng malakas. Isang babaeng nasa edad ay umiling. Ang irasyonal na mga tao. Isang lalaki sa likod ay kumunot ang noo. Ang resort ay sa mga magulang niya. At dumating ang mga ito para manirahan at sumigaw pa. Hindi ka panipaniwala. Nang makita ni Sergio na kinukulong siya ng opinyon ng publiko, lalo siyang naging mapusok. Marahil naunawaan niya na kung patuloy na lalabas ang kwento sa ganoong paraan, wala silang takas. Bigla siyang tumakbo patungo sa isa sa mga cottage. Isinara ang pinto ng malakas. At nilock. Mula sa loob, agad na narinig ang kanyang boses na sumisigaw at may pinupukpok. Kapag may pumasok, sisirain ko ang lahat. Inayos din namin ang resort na ito. At pagkatapos ay ang tunog ng kung ano ang bumagsak. Isang upuan na kinakaladkad, mga bagay na bumabagsak sa dingding. Nagulat ang lahat. Namutla si Nanay Nena. 2 hakbang ang ginawa ni Tatay Tonyo patungo sa pinto. Ngunit pinigilan ko siya. Tumayo ako sa harap ng nakasarang pinto. Nakikinig sa tunog ng pagkawasak. At nakaramdam ako ng matinding lamig. Sa puntong ito, hindi na ito isang pagtatalo sa pamilya. Sila ay nagtatago. Sinisira ang aking ari-arian para takutin ako. Bumaling ako sa management at sa boses na bakal, ay sinabi, tumawag kayo ng pulisya. Ngayon na. Mas mababa sa 15 minuto pagkatapos. Ang pulisya at isang kinatawan ng Homeowners Association ay naroroon na. Ang kapaligiran sa resort ay hindi na mahinga. Sa labas pa rin ng dining pavilion, mayroon pa ring ilang mga taong mausisa ngunit wala nang nagbulungan. Nang dumating ang mga awtoridad, ang kwento ay hindi na maaaring manipulahin bilang isang simpleng pagtatalo sa pamilya. Akala ko, sa puntong ito, bababa ang tono ng pamilya ni Marco ngunit hindi. Sa halip, nakita ko kung gaano kahusay nilang pinaghandaan ang lahat. Lumapit si Marco. Wala na ang kaba niya kanina. Kinuha niya ang isang tumpok ng papeles mula sa isang sulok at sa kalmadong paraan na nagpalamig sa aking dugo. Hinarap niya ang pulisya. Hindi na siya ang fiance na nahuli sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Siya ay isang taong may plano. Sa boses na matatag ay sinabi niya, kami ay mag-asawa. Ito ang aming sertipiko ng kasal. Ang mga ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal ay hindi naman kailangang sa kanya lang. Natigilan ako ng ilang segundo, kaya iyon ang kanyang baraha. Hindi ang pagmamahal, hindi ang katuwiran, kundi ang kanyang estado bilang fiance para isali ako sa isang legal na alitan at makakuha ng oras para manatili ang kanyang pamilya doon. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang lahat. Hindi lang sila naghahangad ng lugar na titirahan. Pinupuntirya nila ang resort bilang isang premyo na maaari nilang paghati-hatian. Gusto nilang gawin itong isang ari-arian na may legal na alitan para makasali sila. Sa sandaling iyon, dumating ang aking abogado. Pumasok siya ng walang ingay. Bumati ng maikli. At kinuha ang mga papeles na ibinigay ko sa kanya. Sinuri niya ito ng mabilis. Ang kanyang kalmado sa gitna ng kaguluhan ay nagbigay sa akin ng lakas.
Matapos suriin ang dokumentasyon, hinarap niya ang pulisya sa boses na malinaw at maikli. Ang resort na ito ay binayaran mula sa personal na account ni Ginang Isabela Rodriguez. Malinaw na dokumentado ang pinagmulan ng pondo, pati na rin ang transfer at ang deed of sale sa kanyang pangalan. Hindi pa sila kasal, sa makatuwid. Walang anumang dokumento na nagpapatunay na ito ay conjugal property. Tiningnan ko si Marco at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kumpiyansa na kanyang ipinakita ay nawala, ngunit hindi pa dumating ang huling suntok. Kinuha ng aking abogado mula sa kanyang briefcase ang ilang bank statements na agad niyang nakuha. Ibinigay niya sa akin ang mga ito. Sa pagbasa pa lang ng ilang linya, naramdaman kong huminto ang aking puso. Sa panahon ng aking pananatili sa Manila, sinubukan ni Marco na gamitin ang impormasyon ng resort na ito para humingi ng utang. At hindi lang ito simpleng pagtatanong. Sinubukan niyang gamitin ito bilang collateral, ngunit dahil hindi siya ang may-ari, tinanggihan siya. Tiningnan ko ang aking fiance, blanko ang aking isip. Hindi lang sila gustong manirahan ng libre, gusto nilang gamitin ang resort para makakuha ng pera. Ang lamig na naramdaman ko ay dumaloy sa aking likod. Nagtanong ako sa boses na napakahina na ikinatakot ko. Hindi lang ako pinagtaksilan. Plano mo ring isanla ang regalo na ibinigay ko sa aking mga magulang? Hindi sumagot si Marco, ngunit si Aling Pilar. Sinubukan niyang ipagtanggol. Ang isang negosyante ay kailangang humanap ng paraan. O manonood siya habang nagiging mayaman ang iba. Habang ang kanyang pamilya ay naghihirap, nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam. Para sa kanila, lahat ay makatwiran. Nagtanong ang isang pulis sa boses na matatag, "Mayroon ba kayong pahintulot na nakasulat mula sa may-ari para manirahan dito?" Tahimik. Tiningnan ni Aling Pilar si Marco. Tiningnan ni Marco ang sahig. Si Sergio, na lumabas mula sa cottage, ay nanatiling tahimik. Walang sumagot. Nagpatuloy ang pulis sa boses na mas malamig. May nagbanta ba sa mga magulang ng may-ari para umalis sila? Nanginginig si Nanay Nena sa tabi ko. Ngunit lumapit siya at sa boses na mahina ngunit matatag ay ikinuwento kung paano sila sinabihan na sandali lang sila mananatili, kung paano parami ng parami ang dumating, at kung paano nila sinabi ang pangungusap. Wala na kayong pakialam kung saan kayo titira. Dahan-dahan niyang ikinuwento. At bawat salita ay mas masakit. Nagkaroon ng ganap na katahimikan. Dahil sa sitwasyon, inutusan ng pulisya ang lahat ng walang karapatang manatili doon na kunin ang kanilang mga gamit agad at nagulat ng indikasyon ng iligal na pananakop at pagkasira ng ari-arian. Napilitang lumabas si Sergio mula sa cottage na may mukha na baluktot sa galit, ngunit hindi nangahas na gumawa pa ng anuman. Akala ko, tapos na ang lahat. Ngunit nang pumasok ako sa reception office para suriin ang mga pinsala, napadako ang aking mga mata sa maliit na safe sa sulok. May mga kakaibang marka ang lock. Mga gasgas na parang sinubukang piliting buksan. Natigilan ako. Mabilis ang tibok ng puso. Lumapit ako at binuksan iyon. Sa loob, ang aking personal na dokumento sa pananalapi ay magulo. Ang mga papeles ay hindi na nasa tamang lugar. Dahan-dahan akong bumaling at tiningnan si Marco. Ang aking boses ay naging malamig. Hindi lang kayo pumasok para manirahan. Pinilit ninyo rin ang aking safe, tama? Walang sumagot. Si Aling Pilar ay nanatiling tahimik. Si Sergio rin. At si Marco ay nanatiling tahimik. At ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahil alam kong ang natuklasan ko ay simula pa lamang ng isang mas masahol pa. Pagkatapos ng ulat ng pulisya, iisa lang ang nasa isip ko. Ang safe. Tumakbo ako papasok sa office. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ang silid na iyon ay ang aking personal na espasyo para sa mahahalagang dokumento. Bago ako umalis patungong Manila, isinara ko iyon at sinuri ng maraming beses. Ngayon, ang lock ay kapansin-pansing pilit na binuksan. Sa paligid, ang pintura ay may gasgas at ang metal ay may marka. Binuksan ko iyon
Ang loob ay magulo. Ang orihinal na dokumento ng pagbili ng resort na iniimbak ko sa isang compartment ay magulo. Isang lumang power of attorney, magulo. Ang aking mga bank statements at iba pang financial papers na palagi kong inaayos ay magulo. Nawawala ang ilang mahahalagang pahina, hindi sila naghahanap ng pera. Naghahanap sila ng mga partikular na dokumento para makabuo ng isang legal na kaso pabor sa kanila. Pumasok ang aking abogado at sa isang tingin pa lang ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi sila naghahanap ng pera, aniya sa mahinang boses. Naghahanap sila ng mga dokumento para manipulahin ang legal na sitwasyon. Lumabas ako muli at hawak ang magulong papeles. Hinarap ko si Marco. Para saan mo pinilit ang aking safe? Siya, na nakatayo sa harap ng pulisya. Mga kapitbahay, at ang aming mga pamilya, ay tinanggihan iyon, nang may nakakatakot na lamig. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang kanyang pagtanggi na napagpraktisan ay nagpatunay lamang sa aking mga hinala. Ilang araw na ang nakalipas. Nakita ko si Aling Pilar sa office na ito na kumukuha ng mga litrato ng mga papeles gamit ang cellphone. Bumaling ako para tingnan siya. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Ikwinento niya na hindi niya binigyan ng pansin. Inakala niya na pamilya sila. Sa sandaling iyon, ang buong kwento ay nagkasyang-kasya sa isang nakakatakot na paraan. Hindi ito isang biglaang kilos. Matagal na nilang pinaplano ito. Hindi lang sila gustong manirahan sa resort. Gusto nilang magtipon ng ebidensya. Gumawa ng kasaysayan ng paninirahan. At gawing legal na alitan ang ari-arian na makikinabang sa kanila. Ang aking abogado, nang marinig iyon, ay nagmungkahi sa pulisya. Nasuriin ang mga cellphone ni na Marco at Sergio. Ang reaksyon ni Sergio ay agad at marahas. Cellphone ko iyan! Wala kayong karapatan! Naging depensibo rin si Marco. Nagsasalita tungkol sa privacy. Ang kanilang kaba ang nagbunyag sa kanila. Just then, ang security guard ng resort ay naalala ang isang mahalagang bagay. Sa panahon ng aking pagkawala, hindi lang dinala ni Marco ang kanyang pamilya, kundi bumisita rin siya ng ilang beses kasama ang isang lalaki na si Mang Lito para tingnan ang resort. Minsan, narinig ng guard si Marco na sinasabi, ari-arian ng pamilya ito. Pagkaayos ng mga papeles, maaari na tayong magnegosyo. Natigilan ako. Hindi lang sila gustong manirahan ng libre. Hindi lang sila gustong gamitin ang resort bilang collateral. Inihahanda nila ang lupa para ibenta o gamitin sa anumang mapanlinlang na transaksyon. Dahan-dahan akong bumaling kay Marco. Wala na akong naramdamang galit, kundi isang matinding lamig. Sinabi ko ng napakabagal. Sa bawat salita na umalingaw-ngaw sa silid, hindi mo lang dinala ang iyong pamilya para manirahan. Inihahanda mo ang lupa para ibenta ang regalo na ibinigay ko sa aking mga magulang. At sa pagkakataong ito, hindi sinubukan ni Marco na tanggihan iyon. Ang kanyang tingin ay tumigas. Nagpapakita ng isang lalaking nakulong at walang takas. Nang bigkasin ko ang akusasyong iyon, tuluyan nang nabasag ang maskara ni Marco. Ang kalmado at mapayapang lalaki ay nawala. Nagbigay daan sa isang madilim na mukha, puno ng sama ng loob at nasaktang pagmamalaki. Alam na natuklasan ko ang lahat. Huminto siya sa pagpapanggap. Sa harap ng lahat, sinigawan niya ako sa boses na nagpatumba sa silid. Oo, naghahanap ako ng lugar para sa aking pamilya. At ano ngayon? Mula nang kumita ka ng mas maraming pera, wala ka nang ginawa kundi hamakin ako. Pakiramdam ko, wala akong silbi. Tiningnan ko ang lalaking nakasama ko sa buhay, at nakaramdam ako ng halo-halong pagtataka at takot. Hindi ako nakatira sa isang mahinang lalaki, kundi sa isang taong may sama ng loob, na ang inggit ay nakatago sa likod ng pekeng kabaitan. Si Marco, wala sa kontrol, ay lumapit at itinuro ako. Iniisip mo bang napakahalaga mo dahil binili mo ang resort na ito? Binili mo para sa iyong mga magulang nang hindi mo ako kinonsulta. Hindi mo kailanman isinaalang-alang ako. Ang kanyang lohika ay napakabaluktot. Kaya tumawa ako isang malamig at mapait na tawa. Pera ko iyan. Ang aking mga magulang ang nagbigay sa akin ng buhay.
Kailangan ko bang humingi ng pahintulot sa iyo para magpasalamat sa kanila? Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Si Aling Pilar, nang makita niyang nawalan ng kontrol ang kanyang anak, ay inabando na rin ang kanyang papel bilang biktima. Tinapik niya ang mesa at sumigaw. Kapag nagpakasal ang isang babae, ang kanyang pera ay pag-aari ng pamilya ng kanyang asawa. Kung ikaw ay napakatalino, huwag ka nang bumalik sa resort ng mga Garcia. Bumaling ako sa kanya nang may malamig na kalmado. Mula sa simula, ikaw ang nagpasok ng mga paa mo sa resort ng aking mga magulang. Ang aking sagot, bagaman hindi sigaw, ay nagpatahimik sa kanya. Ang katotohanan, gaano man ito isigaw, ay mananatiling katotohanan. Si Tatay Tonyo, na nagpipigil kanina, ay hindi na nakapagpigil pa. Lumapit siya sa pagitan namin ni Nanay Nena at tinuro si Marco, sinabi sa boses na malalim at nanginginig sa galit. Ibinigay ko ang aking anak, hindi ang ari-arian ng aking pamilya. Para ikaw, at ang iyong pamilya ay dumating. At magnakaw, ang salitang magnakaw ay umalingaw-ngaw nang may matinding bigat, ngunit mas nakakagulat ang sagot ni Marco. Puno ng galit, sinabi niya. Sayang ang resort na ito. Para sa dalawang matanda, maaga o huli, kailangan niyang unahin ang kanyang asawa at mga anak. Ang pangungusap na iyon ay hindi dahil sa galit. Iyon ang kanyang tunay na iniisip. Para sa kanya, ang dignidad ng aking mga magulang, sa kanilang pagtanda, ay sayang, ang pasasalamat ng isang anak, isang bagay na dapat na idirekta para maglingkod sa pamilya ng asawa. Tiningnan ko si Nanay Nena. Namula ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umiyak. Sa kalmado na nagpadurog sa aking puso, sinabi niya kay Marco, kaya ang aking mga magulang, dahil matanda na, ay kailangang umalis. Ngunit ang iyong pamilya, dahil pamilya mo, ay may karapatang sakupin ang kanilang lugar? Si Sergio, nakita nang wala nang itatago. Sumama sa kanyang karaniwang kayabangan. Walang masama kung ang pamilya ay maninirahan sa isang malaking resort. Parang ikaw ang reyna ng Sheba. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ng isang pulis sa boses na matatag. Ang ari-arian na ito ay may may-ari. Walang sino man ang may karapatang sakupin ito. Ang pangungusap na iyon ang nagtanggal sa lahat ng kanilang mga dahilan. Akala ko, kakalma na si Marco. Ngunit ang kabaligtaran ang nangyari. Desperado, sumigaw siya. Palagi na lang ang pera mo, ang talino mo. Kung hindi ko makukuha ang resort na ito, hindi kita pababayaan. Hindi na ito isang pagtatalo. Ito ay isang banta na sinabi sa harap ng pulisya, ng aming mga pamilya, ng mga kapitbahay. Tiningnan ko ang lalaking iyon at naramdaman kong wala nang natitira sa pagitan namin. Ni pagmamahal, ni respeto, ni ang pinakakaunting ugnayan. Tumayo ako ng tuwid at tinitigan siya sa mga mata. Sinabi sa kalinawan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngayon, sa wakas ay nakita ko kung sino ka. Hindi ka na ang aking fiance. Ikaw ay isang magnanakaw na nakipagsabwatan sa kanyang pamilya para nakawin ang resort ng aking mga magulang. Huminto ang lahat. Natahimik ang aking mga magulang. Nagbukas ng bibig si Aling Pilar. Ngunit walang sinabi. At si Marco, maputla ngunit mapanghamon, ay hindi umatras. Alam kong tapos na ang lahat. Wala nang balikan. Mula sa sandaling iyon, iisa na lang ang natitira sa pagitan namin, isang paglilitis. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng aking abogado. Lumayo siya para sumagot. At bagaman kalmado ang kanyang boses, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng tawag, binasa niya ang isang email at ipinasa sa akin ang telepono. Ang nakita ko ay nagpalamig sa aking dugo. Habang ako ay wala, hindi lang pinlano ni Marco ang pananakop sa resort, kundi humingi rin siya ng personal na utang na napakalaki. Ginagamit ang pribadong impormasyon ng aming relasyon. Tinanggihan siya ng bangko dahil sa kakulangan ng kakayahang magbayad at, higit sa lahat, dahil sa kawalan ng balidong kolateral. Ngunit ang pinakamasama ay nasa internal notes ng bangko. Paulit-ulit na binanggit ng aplikante ang isang resort,
na may malaking halaga. Pag-aari ng pamilya na nakabinbin ang ilang papeles para magamit bilang garantiya. Dahan-dahan akong tumingala. Hindi lang ito usapin ng libreng paninirahan. Ang resort ang tanging pag-asa na pinanghahawakan ng buong pamilya niya. Nagtanong ako sa boses na kakaibang kalmado. Ganoon ka ba kadesperado sa pera? Hindi sumagot si Marco. Ang aking abogado ang nagsalita. Ang personal na utang ni Ginoong Marco at ang pagkalugi ng kanilang mga pamumuhunan sa pamilya ay nasa kritikal na punto. Kung hindi sila makakakuha ng pera, totoo ang panganib ng pagkalugi. Nagkaroon ng bulungan ng pagkagulat sa silid. Nakaramdam ako ng pagkasuklam. Sa halip na harapin ang kanilang mga problema, nagpasya silang nakawin ang regalo na ibinigay ko sa aking mga magulang. Paalisin sila sa kanilang resort at gamitin ito para iligtas ang kanilang sarili. Si Aling Pilar, kahit noon pa, ay sinubukan pa ring ipagtanggol. Ang pamilya ay dapat tumulong sa isa't isa o hahayaan natin siyang malunod. Tiningnan ko siya at tumawa ng matalim. Ang pagtulong ay paghingi, hindi pagpapalaya sa aking mga magulang mula sa kanilang resort na parang mga magnanakaw. Ngunit ang kwento ay lalong naging madilim. Kilala mo ba si Mang Lito? Agad na nagbago ang mukha ni Marco. Ang takot ay sumilay sa kanyang mga mata. Ipinakita sa akin ng aking abogado ang ebidensya. Ipinadala ni Marco ang mga litrato ng mga dokumento ng resort, ng lock, at ng mga susi sa isang numero ng telepono na nakapangalan kay Mang Lito, isang tagapamagitan na kilala sa pag-aasikaso ng pagbebenta ng mga ari-arian na may legal na problema at alitan. Kinilabutan ako. Hindi lang siya gumawa ng mga kopya ng mga susi at pinlano ang pananakop. Nakipag-ugnayan din siya sa isang espesyalista sa mga problemadong ari-arian. Kung mas matagal akong bumalik ng ilang linggo, ang resort na ito ay nakabalot na sa isang peking legal na alitan, kasama ang mga estranghero na nag-aangkin ng mga karapatan at ang aking mga magulang na isasama sa impyerno ng mga paglilitis. Ang isipin iyon ay nagpakulo sa aking sikmura. Tiningnan ko si Marco. Wala na akong naramdamang galit, kundi isang matinding lamig. Sinabi ko ng napakabagal, sa bawat salita na bumabagsak na parang isang bloke ng bato. Hindi mo lang pinagtaksila ng ating relasyon. Gagawa ka rin ng pain para sa mga buwitre ang regalo na ibinigay ko sa aking mga magulang. Ang pangungusap na iyon, ang tumama sa kanyang pinakamahinang punto. Nahihiya. Nawalan siya ng kontrol at sumigaw sa boses na punit ng galit. Pinilit mo ako. Sa pera mo. Palagi akong nakakaramdam ng pagiging mababa. Wala akong silbi. Kaya kita pinaglaruan. At pagkatapos ay naunawaan ko, sa ilalim ng kanyang kasakiman, ay hindi lang pagkamakasarili, kundi isang baluktot at naipong inggit sa loob ng maraming taon. Mas pinili niyang kaladkarin ang buong pamilya niya sa putik, bago niya tanggapin na mas may kakayahan ang kanyang fiance kaysa sa kanya. Tiningnan ko siya ng matagal. At sa unang pagkakataon, ay wala na akong naramdamang sakit dahil sa pagtataksil, kundi pagkasuklam. Pagkasuklam sa isang lalaki na, sa halip na bumangon, ay kinasusuklaman ang taong nasa tabi niya. Dahil mas mahusay, sa boses na malumanay, ngunit may tiyak na lamig, sinabi ko. Hindi ka mababa dahil ako ay mas mahusay. Ikaw ay mababa dahil pinili mong maging isang parasito. Pinapakain ng kasakiman ng iyong ina. Nawalan ng imik si Marco. At si Aling Pilar. Sa unang pagkakataon, natigilan siya, namutla ang mukha, na parang may naghubad sa kanya sa publiko ng walang mataguan. Pagkatapos suriin ang mga ebidensya. Pahayag, CCTV, dokumento, at ang pilit na binuksang safe. Agad na kumilos ang pulisya. Ang pinuno ng pulisya ay hinarap sila sa boses na matatag. Lahat ng tao na walang karapatang manirahan sa resort na ito ay kailangang kunin ang kanilang mga gamit at umalis ngayong hapon. Tapos na ang mga dahilan ng pananatili ng ilang araw o ng pagiging pamilya. Ang utos ay parang kutsilyo na humiwa sa kanilang panlilinlang. Ngunit si Aling Pilar, sa huling pagtatangka ng paghamon, ay umupo sa isang upuan. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na paalisin ako.
Kung nangyari ito noon, marahil ay nakakatakot ito. Ngunit ngayon, ang mga nakakarinig, na nakita at narinig ang lahat, ay hindi na siya tiningnan ng may pag-aalinlangan, kundi ng may paghamak. Sinabi pa nga ng isang babae, "Tama na, Aling, na ang resort ay hindi sa iyo." Sa unang pagkakataon, hindi kayang manipulahin ni Aling Pilar ang mga tao. Naiiwan lamang siya, at ang kanyang kawalang hiyaan, na nakalantad sa harap ng lahat. Si Marco, nang mapagtanto niyang talo na sila, ay lumapit sa akin ng may tensyonadong mukha, ngunit sa mahinang boses, halos nagmamakaawa. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang dignidad. "Isabela, pakiusap, kaunting dignidad naman. Hayaan mo silang umalis ng payapa. Mananatili ako at mag-uusap tayo." Ang kanyang pakiusap ay napaka-absurdo, kaya halos natawa ako. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, nangahas pa rin siyang humingi ng dignidad. Itinulak ko ang kanyang kamay ng may paghamak. "Wala ka ng karapatang manatili sa resort na ito. Kahit isang minuto pa." Ang aking sagot ay parang sampal. Natigilan siya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Sergio naman, patuloy sa kanyang mapanghamon na ugali, habang naglalagay ng damit sa isang maleta. Nagmumura siya ng mahina at sinisipa ang mga bag sa sahig. Bumaling siya sa akin at bumulong, "Iwanan ka na lang. Pagsisisihan mo, marahil para sa kanya, iyon ay isang nakakatakot na sumpa." Ngunit tiningnan ko siya ng may awa kaysa galit. At sinagot ko siya sa boses na napakalma na nakakapagpalamig. "Walang mas nakakatakot kaysa sa isang buong pamilya na nagkakaisa para magnakaw." Nawalan ng imik si Sergio. Nagpatuloy siya sa pag-iimpake ng nakayuko. Nahihiya? Dahan-dahan. Ang mga maleta, mga basurang bag, at mga kahon ng pamilya ni Marco ay lumabas mula sa resort. Ang tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig ay kakaibang matalas. Ako, na nakatayo sa gitna ng sala, ay hindi naramdaman ang euphoria ng tagumpay na aking inakala. Nakaramdam ako ng malalim na lamig. Ang resort na ito, ang aking regalo, ay nilapastangan. Ang larawan ng aking pamilya ay hinugot mula sa kanyang lugar. Ang mga kumot ng aking mga magulang ay nakakalat sa isang sulok. Ang dining table ay naging tapunan. Lumapit si Nanay Nena nang tahimik sa isang estante at niligpit ang frame ng larawan ng pamilya na may sirang sulok ng salamin. Hinaplos niya ang ibabaw nang may pagmamahal na nagpadurog sa aking puso. Lumapit ako at kinuha mula sa kanyang mga kamay. Bagay lang iyon, ngunit sa sandaling iyon, sumisimbolo ito sa lahat ng sakit na idinulot nila sa amin. Binili ko ang resort na ito ng buong pag-asa sa mundo. Para sa huli, ang aking mga magulang ay kailangang tumakas mula rito para bigyan ng daan ang isang grupo ng mga taong walang hiya. Hinawakan ko ng mahigpit ang frame at ibinalik sa kanyang lugar na parang ibinabalik ko ang karangalan ng aking pamilya. Pagkatapos ay bumaling ako sa pulisya, sa management, at sa lahat ng naroroon, at sinabi sa boses na hindi na maaaring pagtalunan. Sa susunod na 3 araw, papalitan ko ang lahat ng mga lock at ia-update ang mga sistema ng seguridad. Mula ngayon, sinumang miyembro ng pamilyang iyon na mangahas lumapit dito ay ituturing ayon sa batas. Tapos na ang mga konsesyon. Tapos na ang mga pagpapalagay. Si Aling Pilar, sa huling pagtatangka na magpanggap na biktima, nagsimulang humikbi habang kinakaladkad ang kanyang bag. Siyempre, dahil may pera ka, ikaw ang nanalo. Sirain mo ang lahat ng ugnayan mo sa pamilya ng asawa mo. Pagsisisihan mo, bago pa siya makapagpatuloy. Pinigilan ko siya. Ang ugnayan ay nakabatay sa respeto. Mula nang sabihin mo na ang aking mga magulang, dahil matanda na, ay wala nang pakialam. Ang hinahanap mo ay hindi ugnayan, kundi libreng tirahan. Ang kanyang mukha ay nagbago. Wala nang sinuman sa nakikinig ang naapektuhan ng kanyang luha. Lahat ay naunawaan na may mga salita na, kapag nasabi na, ay hindi na mababawi. Agad na kumilos ang management. Lahat ng access permits na hiniling ni Marco ay kinansela. Ang mga karagdagang access cards ay hinarangan. Ang kanilang mga pangalan ay inalis mula sa listahan ng mga residente. Mula sa sandaling iyon,
ang pamilya ni Marco ay ipinagbabawal na makapasok sa resort. Nang ilabas ng huli sa kanila ang huling maleta, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa resort. Ang katahimikan na sumunod sa bagyo. Lumapit ako sa pinto. Pinalitan na ng security staff ang core ng lock. Ako mismo ang nagpihit ng susi. Ang tunog ng lock, isang maikli, at tuyong clack, ay hindi lamang tunog ng isang pintong nagsasara. Ito ay tunog na nagtatapos sa isang yugto ng aking buhay. Isang yugto ng pagiging inosente at nasayang na pasensya. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong ang resort na ito ay sa wakas ay bumalik sa mga taong karapat-dapat dito. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang bumalik sa orihinal na anyo ang resort, ngunit alam kong ang kailangang ayusin ay hindi lang ang mga kasangkapan. May mga bagay na, kapag nabasag, ay matagal bago maayos. Kumuha ako ng kumpanya para sa masusing paglilinis. Pinalitan ko ang lahat ng mga lock at sinuri ang bawat sulok. Ngunit gusto kong personal na asikasuhin ang mga detalye. Ibininay ko muli ang larawan ng pamilya sa kanyang lugar. Kinuha ko ang paboritong set ng tsaa ni Tatay Tonyo. Lininis ko iyon isa-isa at inilagay sa kanyang tray na kahoy. Sa balkonahe, binago ko ang lupa ng mga halaman ni Nanay Nena. Sa paggawa ng maliliit na bagay na ito, naramdaman kong hindi lang ako naglilinis ng resort, kundi nagtitipon ako, piraso-piraso, ng dignidad na kanilang niyurakan. Nang tuluyang bumalik ang aking mga magulang, hinintay ko sila sa pinto. Naramdaman ko ang parehong kaba. Tulad ng unang araw, na ipinakita ko sa kanila ang resort. Natatakot ako na pagkatapos ng lahat ng nangyari, ayaw na nilang manirahan doon, na ang lugar ay nadungisan ng alaala ng kahihiyan. Dahan-dahang pumasok si Nanay Nena, tiningnan ang sala, ngayon ay maayos na, ang larawan ay nasa lugar niya, ang mga halaman ay tumatanggap ng haring araw ng hapon. Si Tatay Tonyo, na nanatiling tahimik, ay inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang kamay, na nagaspang ng maraming taon ng trabaho, ay nagbigay sa akin ng matinding kapayapaan. Tiningnan niya ako ng may mamasa-masang mga mata, ngunit sa boses na kalmado. Sapat na ang pangungusap na iyon para mawala ang lahat ng aking pag-aalala. Kay Marco, lahat ay naiwan sa kamay ng aking abogado. Ang iligal na pananakop, ang pagpapalsipika ng mga dokumento, ang mga banta. Ayaw ko nang mag-aksaya pa ng emosyon sa isang taong nagpahintululot sa kanyang pamilya na yurakan ang aking mga magulang. Tinawagan niya ako at sinulatan ng maraming beses. Minsan nagmamakaawa. Minsan sinisisi ako na malupit. Isang huling mensahe lang ang sinagot ko sa kanya. Hindi mo ako nawala dahil sa isang resort. Nawala mo ako sa araw na binuksan mo ang pinto para paalisin ng iyong pamilya ang aking mga magulang. Pagkatapos ay binalok ko siya. Si Aling Pilar ay sinubukan din akong kontakin sa pamamagitan ng mga kakilala. Sinasabing ang isang babae ay dapat marunong magparaya para mapanatili ang kapayapaan. Naalala ko ang kanyang mga salita. Ang kapayapaan na gusto nila ay hindi pagkakaisa, kundi ang katahimikan ng mga api. Andalaping. Sumagot ako sa isa sa mga taong iyon. Anong kapayapaan? Ang sa akin ay sinakop. At sa kanila? Pinapalaki nila ang mga anak na nagnanakaw ng tiwala ng kanilang mga asawa. Hindi na ako sumagot pa sa sinuman. May mga pinto na. Kapag nasara na, ay mas mabuti na hindi na muling buksan. Ilang linggo pagkatapos, bumalik ang buhay sa resort. Si Tatay Tonyo sa umaga ay lumalabas sa balkonahe ng cottage para alagaan ang kanyang mga halaman. Si Nanay Nena ay nagtatahi sa tabi ng bintana na may view ng beach. Isang araw, pagkatapos bumalik mula sa trabaho, nakita ko sila sa dining pavilion na umiinom ng tsaa at nagkukuwentuhan ng payapa. Tiningnan ko sila mula sa pinto na may luha sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na hindi mahal ang resort. Ang pinakamahalagang binili ko ay hindi mga dingding o kasangkapan, kundi ang kapayapaan para sa mga taong isinakripisyo ang lahat para sa akin. Pagkatapos ng lahat, natuto ako ng isang masakit, ngunit totoo na aral. May mga relasyon na hindi nasisira dahil sa kahirapan o kawalan ng pagmamahal. Nasisira ang mga ito
kapag ang isa sa mga partido ay nagsisimulang tingnan ang kabutihan ng isa bilang isang walang hangganang mapagkukunan na maaaring angkinin. Kapag ang pasensya ay inaakala na, at ang mga magulang ng isa ay hadlang sa kanilang mga kalkulasyon. Kapag ang isang tao ay kayang yurakan ang iyong mga magulang, wala nang dahilan para manatili sa kanyang tabi. Ang aking kwento ay nagtatapos dito, hindi sa luha o sa isang maingay na tagumpay, kundi sa isang tahimik na hapon, kasama ang aking mga magulang na umiinom ng tsaa sa resort na dapat ay sa kanila, at ako ay nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa langit habang lumulubog ang araw, nakaramdam sa wakas ng mas gaan. Dahil sa huli, hindi lang ako nakabawi ng resort. Nakabawi rin ako ng aking mga limitasyon, ang karangalan ng aking mga magulang, at ang integridad ng aking sarili.